Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello po mga kamorkada. Ako nga po pala si Sophie, 36 years old, mula Makati. Matagal na po akong nakikinig ng inyong programa. Mula sa mga pinakamasakit na kwento hanggang sa pinakanakakatawa ay narinig ko na yata. Actually, yun din ang dahilan kung bakit ako sumulat ngayon. Hindi ko alam kung matatawa kayo, maiinis, maaawa o malulungkot. Ang alam ko lang ay gusto kong ibahagi ang isa sa pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Paano kaya kung pabango na lang kaya? Lagi namang mabango yun at saka ang laki na ng perfume collection nun. Hindi niya kailangan ng isa pang pabango. Ito naman, nagsasuggest lang eh. Ano ba kasing trip ng jowa mo? Kahit ano naman kasi na-appreciate nun. O, edi kahit ano na lang ibigay mo. Ayaw ko. Gusto ko special. 5th anniversary namin eh. Gusto ko maganda-ganda naman yung regalo ko. What if bagong phone? Kabibili namin last month eh. Ay, oo nga pala. Sabay pa pala kayong bumili, no? Alam ko na. Bagong game na lang. Game? As in, pang video game? Oo. Hilig kaya nun maglaro. Mas hawak pa nga nun yung game consoles niya kaysa sa cellphone niya eh. Pwede naman. Total, collector din naman pala siya, di ba? Konti na nga lang, pwede na kayo magtayo ng museum para sa mga action figures niya eh. Sige, yun na lang. Samahan mo akong bumili ah. O tara. Bilisan mo na, te. Anong oras na? May dinner date pa kayo ni Benji. Baka malate ka. Mabilis lang to. Teka, yun na ba yung suot mo para dun sa date nyo mamaya? Oo, bakit? Hindi ka ba dadaan sa kondo mo para magbihis man lang? Hindi na, baka malate pa ako lalo. Oks na to, hindi naman maarte si Benji sa mga suot ko eh. Girl, naka-corporate attire ka. Nakabagpak ka pa. At saka hulos na yung makeup mo. Hindi ka man lang ba aaron ng konti? 5th anniversary date nyo to. At sa lahat ng anniversary dates namin dati, never siya nagreklamo sa suot ko. So, okay na to. Tara na. Okay, sabi mo eh. Ikaw lang naman yung magmumukhang ewan dyan sa pictures. Anong pictures? Sa ano nyo ni Benji? Bakit hindi ba kayo nagtitake ng picture sa date nyo? Hindi masyado. Bakit? Edi okay. Weird mo. Anyway, let's go. Aray ko, ano ba yan, Kate? Umayos ka kasi. Pag ito lumagpas, ha? Bakit kasi ngayon mo pa naisipang ayusin tong kilay ko? Hindi kasi pantay yung gawa mo. O, ayan. Tigilan mo na nga. Ayan na yung restaurant to. Bababa na tayo. Ay, naku. Sige na nga. Thank you po, kuya. Thank you po. O, teka, bakit bumaba ka rin? Akala ko magpapahatid ka sa inyo. Ay, oo nga pala, no? Ano, Kate? May date ka rin? Yung totoo, girl. Okay ka pa ba? Ay, teka. Alam mo, pumasok ka na lang dun sa loob. Tatawag na lang ako ng bagong taxi. Sure ka? Oo, bilisan mo na. Okay, chat mo ako pag nakauwi ka na, ha? Yes po. Good evening po. Teka, ano to? Hi, Bob. Akala ko ba dinner lang? Yes, dinner but with a twist. Anong twist? Sophie, I know I love you from our very first date nung sinalo mo yung bill kasi naiwan ko pala yung wallet ko.
I know I wanted to hear your laugh every day nung ikaw lang yung tumawa sa napaka-corny kong joke nung high school reunion natin. And I know I want to spend every day with you nung naging magkatrabaho tayo sa first jobs natin at sabay tayong pumapasok parate. I know I love you from the moment I saw you. Kaya, Sophie, will you marry me? Yes! Oo na, oo! Yes! Yes! Mga kamorkada, 5 years na kami ni Benji at sobrang saya ko na finally, ikakasal na ako sa taong mahal ko. Siyempre, excited na excited ako. Excited akong pumili ng gown, mag-design ng invitations, pumili ng venue, lahat na. Si Benji ang first boyfriend ko at sobrang swerte ko na siya na rin ang mapapangasawa ko. Ang dami naming pinagdaanan sa 5 years na yon. Nakita ko ang buhay niya noon. Mayaman at sunod sa luho. Nakita ko siyang madapa sa buhay nung nalugi ang negosyo nila. Pero nakita ko siyang bumangon at proud ako na siya ang mapapangasawa ko. Sa 5 taon naming relasyon, akala ko lahat ng hirap na pagdaanan na namin. Hindi pa pala. Bago pa lang pala nagsisimula lahat ng hamon sa aming dalawa. Gising na. Di ba may lakad kayo ni Kate? Mamaya pa yun eh. Bumangon ka na, please. Sige na, I make breakfast. Hindi na sunog yan ah. Hindi na po. Hindi na ulit ako makakasunog ng tusino at itlog para sa misis ko. Nak, sa misis. Siyempre. What else I'm gonna call you? Ayaw mo ng ano? Baby, babe, mahal ko. Ayaw mo ng misis ko? Corny mo. Sige na nga, babangon na Dapat lang, 8:05 no. I thought 9 a.m. yung lakad yun ni Kate. Diyos ko, laging late yun. Pustahan, baka alas 10 pa yung dumating sa meetup namin. Ikaw ba? Anong lakad mo today? Well, I'm meeting the guys. Sinong guys? Sina Raymond tsaka si Charles. Sasamahan nila ako dun sa magtatahi ng suit ko. Nax, lalo ka ng popogi niyan. Of course! Tapos baka gumala na rin kami after ha. Okay, wag kang iinom kung magdadrive ka. Yes, ma'am. Yun palang relatives mo sa abroad, yung tita-tito mo, i-invite ba namin sila? I don't know. Alam mo naman yung mga yun. Hanggang ngayon galit sa akin dahil doon sa nangyari sa pera nila mama at papa. Ang laki ng galit nila. Di ba nila alam kung gaano rin kahirap sa'yo yung nangyari? Let's not talk about them. Even if hindi sila dumating, at least nasa kasal naman sila Tita Ria at si Cyrus. Correct. Kami na lang ang pamilya mo. Kayo naman talaga eh. Alam mo, simula nang mag-propose ka, lalo ka naging maharot. Talaga ba? Oh, himala. Why? Nag-text si Kate. Andun na raw siya sa meetup place namin. Ang aga? Oo nga eh. Wait, kakain na ako't maliligo kasi tatalakan ako nito pag ako yung na-late. Sige na, bilisan mo na. Ay, ano ba kasing trip mo? Gusto ko nga kasi green. Sage green. Green? Sure ka ba dyan? Alam mo, ang reklamador mo. Excuse me, as your maid of honor, sinasabi ko lang sa'yo na ang tsaka ng color palette na gusto mo. May mga kasal kayang kulay green yung motif. At mukha silang lumot. Ay, ikaw ba yung ikakasal? Bakit ba mas maalam ka pa sa akin? Ano bang sabi ng Englishero mong boyfriend tungkol dito? Sabi niya, go for anything you want, love. Ayaw mo talaga ng pink? Ayoko. Ay, naku, ano ba yan? Sige na nga, green na. Okay, next. Hanap na tayo ng pwedeng gumawa ng dress ko. Excited talaga ako, Kate. Hindi naman halata. Sungit? Charot lang to naman. Anyway, naglista na ako ng mga pwede nating i-contact para dun sa wedding dress mo. May contact na ako dun sa Makati, sa Laguna, at saka meron na rin dun sa QC. Sipag. Siyempre, no? Anything for you. Ay,
Yung suot pala ng mama mo, tsaka nung kapatid mo, ipapagawa na rin ba o irerent na lang natin? Check natin kapag pasok sa budget, ipapagawa ko. Ay, ang yaman. Loka, syempre kami na lang tatlo sa pamilya, di ba? Gusto ko special. Gusto ko si Mama tsaka si Cyrus yung maghahatid sa akin sa altar. Kumusta na nga pala siya? Ayun, pumasa na rin sa thesis niya. So, gagraduate na? Malapit na. Binilhan na nga ng bagong motor ni Mama eh. Early graduation gift daw. Nox naman, ang spoiled naman ng bunso. Sinabi mo pa. Ay wait, tumatawag si Mama. Hello, Ma? Sophie? Bakit po? Teka, bakit ganyan po yung tono niyo? Anong meron? Anak, andito kasi ako sa ospital. Si Cyrus kasi. Ano nangyari? Ma? Si Bunso na aksidente, nahagip ng truck. Ano? Mga kamorkada, hindi ko alam kung paano ko nadala ang sarili ko sa ospital ng ganong kabilis. Habang naglalakad ako papalapit kay Mama, pinipigilan ko ang luha ko. Kailangan kong maging malakas dahil alam kong sa akin siya kakapit. Pero pagkakita ko sa kapatid ko, ay halos hindi ko na siya makilala. Puno ng kung ano-anong aparatos ang katawan niya. May benda halos lahat ng parte ng katawan at nakataas ang bali niyang binti. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Alam ko sa simula ng oras na yon, mag-iiba na ang takbo ng buhay ko at hindi na matutuloy ang kasal ko. Bob, are you okay? Okay lang. Tara na. Tara. Si Tita, is she with Cyrus na? Oo, nasa kwarto na siya. What time do you need to be back here tomorrow? Kahit sa gabi pa may pasok ako bukas eh. May pasok ka? I thought you filed a leave. Hindi na. Kailangan ko ng pera eh. Bob, Sige na, tara na. Uwi na tayo. I have some savings naman eh. Pwede natin gamitin yun. Benji, pera mo yun. Hindi mo kailangan galawin para sa akin. But I want to. Bob, huwag na nating pagtalunan to, please. Umuwi na tayo. Pagod na ako. Okay, tara. Hello po? Hello po, ito po ba si Miss Sophie Reyes? Yes po. Sino po sila? Hi ma'am, ako po si Leia from A&J Printing. Iko-confirm ko lang po no na ika-cancel nyo na yung pagpapaprint ng wedding invitations. Yes po. Ma'am, na-print na po kasi yung unang batch. Ang policy po kasi namin is pwede lang kayong mag-cancel kapag hindi pa napiprint. Otherwise, hindi nyo na po mababawi yung down payment nyo. Opo, gets naman po. Bale, wag niyo na lang po muna ituloy yung pagpiprint ng mga natitirang wedding invitations. Sige po ma'am, thank you po. Thank you. Sino yun? Yung magpiprint sana ng wedding invitations. So you canceled it na? Oo. Okay. Benji, sorry. No, huwag kang mag-apologize. I understand naman eh. Matutuloy pa rin naman yung kasal kapag ubaling si Cyrus, di ba? Oo naman. Maliban na lang kung tatakbuhan mo ko. Never. I love you, Benji. I love you too.
ba to, te? Oo. Umabot na nagpas 200K yung bayarin nyo? Isang linggo na si Cyrus sa ospital eh. Daming bali sa mga buto niya. Ilang surgery yung kinailangan niya, so... Ewan ko na. Paano mo mababayaran ngayon to? Hindi ko na rin alam. Paubos na lahat ng savings ko kahit nga si Benji naglalabas na rin ng sarili niyang pera eh. Nahihiya nga ako eh. Sabi ko ayaw ko pero minsan hindi ko na rin talaga matanggihan. So, kailangan talaga, no? Oo, maglo-loan na rin naman ako. May kakilala si Benji sa bangko so ayun, aasikasuhin ko na lang din. Ano yun? Wala akong sinabi. Kaya nga, alam ko na yung mga galawan mong ganyan. May gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. Kasi... Wag na nga. Feel ko kasi hindi ka rin naman payag. Ano nga yun? May kakilala kasi ko na naghahanap ng kausap. Kausap? Kausap lang, promise. Walang bahid ng kahit ano. Binubugaw mo ba ako? Hoy, hindi no sex, no commitments, no attachments. Kausap. Parang sugar daddy, ganyan. Walang joke, hindi ko gagawin yan. Ano ba? Willing magbayad to ng kahit magkano? Legit. Saan mo ba napupulot yung mga yan? Bakit alam mo yan, ha? Kasi nga, ginawa ko na to dati. Ewan ko sa'yo. Pinapalala mo lang yung stress ko. Alis na ako. Hoy, hindi naman kita pinipilit, no? Sinasabi ko lang just in case, di ba? Tigilan mo ako, Kate, ha? Medyo nakaka-insulto na ganyan yung iniisip mo sa akin. Bakit? Wala namang masama dun eh. Makikipag-usap ka lang. Sira ulo. Uy! Sophie! Hello, Ma? Anak, Bakit po? ililipat na raw sa ICU si Cyrus eh. The shoulder of giants every day. I can't touch the sky from up here, talking to God of heavens. I have flown this high 'cause you have paved my way before me. You carved the path so I can climb the highest mountain above. Of the past you have braved on my behalf. I don't have to start from scratch 'cause you have built a kingdom ready for the next succession. We'll carry on the mission, thanking all my heroes that have come before me. You have fought hard so I could fight to finish what you started.
'cause I'm standing on the shoulder of a giant. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Sugar. Mga kamorkada, aaminin ko, desperado na ako sa pera. Wala na akong mapagkunan ng panggastos sa ospital at sa araw-araw naming mga pangangailangan ni Mama. Hindi rin ganun kalaki ang sahod ko bilang isang copywriter at lahat na yata ng kaibigan na pwede kong utangan ay nautangan ko na. Ayoko rin namang gastusin ni Benji yung ipon niya. Ayoko rin kumapit sa patalim, pero nung mga panahong yon, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sige na, June. Baka naman pwedeng makiram kahit konti. Babayaran ko rin kapag nakaluwag-luwag na. Hello? Hello? Bob? I know na ayaw mong tumanggap ng pera from me, pero please accept this. Benji, ang laki nito. I told you I have savings. Benji naman. Bob, sige na. Let me help, please. Bob, sorry ha. Hindi na nga natuloy yung kasal. Nagagastos mo pa yung savings mo para sa akin. Bob, ako nga dapat yung mag-sorry eh. Do you remember when we first started dating, I told na kahit anong gusto mo, kahit anong kailangan mo, ibibigay ko. I told you hindi problema ang pera. I was so spoiled then. I'm sorry, I couldn't keep my words. Minsan, naiisip ko na if nagastos ko lang ng tama yung pera ng parents ko, we wouldn't be in this situation. If hindi ko in-invest sa maling negosyo, lahat ng iniwan nila, baka may sarili na tayong bahay ngayon. Baka nasa maayos na ospital si Cyrus at hindi tayo na problema sa pera. Benji, wala ka namang kasalanan. Huwag mo nang akuin yung sisi. I know, it's just that alam kong kahit gaano kalaki yung naibigay ko ngayon, kukulangin pa rin eh. Especially now na sa ICU si Cyrus. Gagawan ko ng paraan. Gagawa natin ng paraan. I love you. Love you too. Hello? Kate? Ano, galit ka pa ba sa akin? Actually, payag na ako. Payag na? Ipakilala mo na ako dun sa taong yon. Uy, sure ka ba? Oo, sure na. Kabado ka ba? Medyo. Huwag ka nang kabahan. Mabait naman yan eh. Anong gagawin ko pagdating ko dun? Wala, makikipagtsikahan. Tsikahan na, hindi tsuktsakan. Hindi nga, mabait yan, promise. Gusto lang talaga ng kausap. Oh, basta ito ha. Room 1018 kayo. Mag-hello ka lang pagdating mo, okay na yun. Siya, sige na. Hello. Andito ba si Dave? Ako si Dave. Ikaw si Pia? Oo, tama. Pia. Sorry, akala ko... Akala mo? Wala. In-expect ko lang na mas matanda ka. Tara, pasok ka. May wine pala ako dito kung gusto mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita lalasingin. May juice box dyan sa ref kung gusto mo ng ibang inumin.
Juice box? Ginawa mo naman akong bata. Sinabi naman ni Kate kung bakit ka nandito, di ba? Oo, pero hindi ko alam kung totoo ba talaga yon. Ang alin? Na gusto mo lang ng kausap. Gusto ko lang ng kausap. Ano pag-uusapan natin? Kahit ano. Buhay ko, negosyo ko, trabaho ko, yung pagkamatay ng asawa at anak mo. Kahit ano. Mga kamorkada, hindi ko pala kayang makita na nahihirapan si Benji. Hindi ko pala kaya na makitang isinusubsob niya yung sarili niya sa trabaho. Sinasakripisyo niya yung ipon niya at sinisisi niya yung sarili niya dahil sa tingin niya ay kulang pa lahat ng ginagawa niya para sa amin. Ang sakit-sakit sa akin na makita siyang ganon. Kaya kahit puno ako ng takot at pagdududa, ay mas pinili kong makipag-usap kay Dave. Maniwala man po kayo o hindi, wala talagang nangyari. Puro pag-uusap, pag-vent out at pag-iyak ang nangyari. Ni hindi nga namin alam ang totoong pangalan ng isa't isa. Kinilala niya ako bilang Pia. Kilala ko lang siya bilang Dave. Nagkwento lang siya tungkol sa buhay niya at tungkol sa asawa niya. Sa totoo nga ay nagulat ako sa sobrang talino pala niya. May sense kausap, may humor at higit sa lahat, mabait. Tumupad din naman siya sa usapan na magbayad ng malaking halaga para matulungan ako sa mga gastusin ko sa ospital ni Cyrus. Tapos eto pa. Nung bata kasi ako, gusto ko ipasok sa modeling ng mga magulang ko. Ako, sobrang mahihain ko. Tas parang may isang beses na dadali nila ako sa audition. Ayoko. So, anong ginawa mo? Lactose intolerant kasi ako, di ba? Ang ginawa ko, kinuha ko yung mga gatas sa ref. Tapos, ininom ko lahat para matay ako. Ano yun? Para meron sila kung hindi pumunta, di ba? Kasi, paano kung rumampa ako doon tapos bigla akong mapatay? Nakakahiya. Mapapahiya magulang ko. Kaya ayun, hindi kami natuloy. Tapos ever since, hindi na nila ako pinilit mag-audition sa mga ganun-ganun. Kaya ginawa ka na lang na negosyante. Oo. Alam mo, hindi halata sa'yo na mayaman ka. Bakit? Kasi hindi ako Inglesero o kaya konyo. Oo. Laking probinsya eh. Andun lahat ng negosyo namin. Ano-ano ba? Groceries, franchise ng mga fast food, gasolinahan. Pangdami! Alam mo, hindi halata sa'yo na palamura ka. Hindi naman talaga ako madalas magmura. Kapag kasama lang kita, hindi ko mapigilang magmura. Para kang yung asawa ko eh. Pag ibang tao kaharap, ang hinhin. Kapag ako na yung kausap, barumbado. Hoy, hindi ako barumbado Minsan kaya. Sira ulo. Oh, tinan mo na. Tumigil ka nga. Kumusta na pala yung kapatid mo? Paano mo nalaman yung tungkol sa kanya? Nabanggit lang ni Kate. Sorry. Alam kong medyo lagpas sa boundaries natin yun, pero ang ingay kasi ni Kate eh. Alam ko. Ayun, nasa ICU pa rin. Hindi namin masabi kung mas umaayos ba yung lagay niya o hindi. Eto. Ano to? Teka. Ang laking pera nito, Dave. Alam ko. Wait lang, hindi ito yung usapan natin. Pia, sige na. Tanggapin mo na. Alam ko yung pakiramdam na mawala ng pamilya. Ayokong mangyari yun sa'yo. Thank you, Dave. Bakit? Parehas na parehas talaga kayo. Nino? Nung asawa ko. Alam mo, gets ko na eh. Ang alin? Hindi ka na-recommend sa akin ni Kate dahil lang kailangan mo ng pera. So dahil ba alam niyang pareho kami ng asawa mo? Oo. Sorry kung di ka komportable. Hindi, okay lang. Kaya nga ako nandito para samahan ka. Kahit anong awkward or uncomfortable nung topic, okay lang. Namimiss ko lang talaga yung mag-ina ko eh. May bahay na kami. Lilipat na dapat kami. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na nangyari sa akin to.
4 na buwan pa lang yung anak ko. 32 pa lang yung asawa ko. Kinuha agad sila sa akin. Sa tingin mo ba, ano kayang rason? Ba't ginawa sa akin to? Wala. Kahit anong rason ang isipin ko, walang magiging sapat na dahilan para kunin agad sa'yo ang mag-ina mo. Thank you, Pia. Thank you. Thank you sa pakikinig. Siyempre naman. Sige na. Ay, baka hinahanap ka na ng fiancé mo. Mauna ka na. Thank you talaga ulit, Dave, ah. Thank you rin. Ay, saglit lang pala. May ibibigay pa ako sa inyo. Ay naku, hindi na. Wait lang, diyan ka lang. Hello, Bob? Bob, are you on your way home? Pia, eto. Who's that? Wala. Workmate ko lang. Pero oo, pauwi na ako. Tawag na lang ako mamaya. Okay. Ay, sorry. Yung ba yung fiancé mo? Oo una na muna ako, Dave, ha? Salamat. Itong Next time na lang, sorry. Sophie? Uy, Raymond! You're here. Kasama mo ba si Benji? Hindi. Naka-check-in kasi dito si Kate, so ayun. Bumisita lang. Okay. Si Kate, yung best friend mo, tama ba? Oo. Oh, okay. Well, send her my regards. Una na ako my wife's waiting for me Okay, sige, ingat. Ikaw din. Mga kamorkada, grabe ang kaba ko nung araw na yon. Sobrang natakot ako na baka mabanggit ni Raymond kay Benji yung pagkikita namin. Pero sa kabila ng pagkatok sa akin ng konsensya ko, ay naging madalas pa rin ang pagkikita namin ni Dave. Aaminin ko, habang tumatagal, ay mas nakikita ko siya bilang isang kaibigan. Oo, maraming beses na nakokonsensya ako sa ginagawa ko. Dinodouble think ko lahat ng desisyon ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Benji kapag nalaman niya ang sitwasyon ko. Pero alam ko rin naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Nakikipag-usap lang ako sa isang taong handang tumulong para mailigtas ko ang kapatid ko. Desperada na ako at alam kong kailangan ko siya para sa pera niya at kailangan niya ako para saluhin lahat ng lungkot niya. Bob, sino to? Ha? May nag-text sa'yo. Bob, hindi kita marinig. May nag-text sa'yo. Bob, hindi talaga kita marinig eh. Bob, ano ba yan? Hindi pa ako tapos maligo, oh. Benji, ano ba yon? Ano to? Ha? Who's Dave? Bob, wala. Raymond told me na nakita ka niya sa hotel one time. Ang sabi mo, minute mo lang si Kate. I never questioned that. I never doubted that. Pero ano to, Sophie? Benji. Who's Dave? Ano to mga sinasabi niya? Magkita tayo ulit doon sa hotel. Ipapasundo kita sa driver ko, magbabayad ako ng mas malaki. Please, kailangan lang kita ngayon. Bob, sorry. Promise, wala kaming ginagawang kahit ano. Ano ba, Sophie? Paano wala? Nag-uusap lang kami. Kinakausap ko siya tungkol sa mga problema niya at binabayaran niya ako. Hindi ka therapy, Sophie. Huwag mo akong lokohin, please. Pihira naman, oh. Benji, wait lang, please. Huwag mo akong kausapin. Benji, wait lang, please. Balak ko naman talaga sabihin sa'yo. Balak mong sabihin sa akin? Benji. Balak mo sabihin sa akin na nagkipagkita ka sa ibang lalaki? Wala kaming ginagawa, promise. And how do I believe you? Nasa isang hotel kayo, binabayaran ka niya. Patago kayo nagkikita, ano yun? Hindi ko gagawin sa'yo yun, Benji. But you did! You just did! Hindi pa ba ako sapat? Ha? Hindi pa ba sapat na wala akong tinitira sa sarili ko para mabigay ko sa'yo lahat, ha? Ano pa bang kulang, Sophie? Walang kulang sa'yo pero desperada ako, Benji. Alam mo, hindi ko kayang pabayaan na lang yung kapatid ko. Naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan ko yun. Ang hindi ko maintindihan ay bakit mo gina-justify yung cheating by using your dying brother. Hindi ako nag-cheat! And what do you call this? Alignment meetings? Meet and greet? What? Kailangan ang kapatid ko ng pera. Tiran mo naman ako ng dignidad, Sophie. Fiancé mo ko.
5 years! Ikakasal na tayo dapat, oh. Bakit ngayon mo pa ako lulukuhin? I'm sorry. Benji, yun ang ginagawa mo. Give me back the ring. I can't marry you. Bob, wait lang. Please, Benji. Wait lang naman. Sorry. Welcome home, anak. Sa wakas. Pagkatapos ng ilang buwan, nakauwi ka rin. O, simula ngayon ha. Bawal ka na maglakad sa gilid ng kalsada. Bawal ka nang magbike at bawal ka na magmotor. Ang OA nyo naman, ma. Nag-iingat lang. Si Kuya Benji pala. Anong oras darating? Hindi na darating yan. Bakit? Overtime sa trabaho? Wala na kami. Ha? Huwag mo nang alalahanin. Mag-focus ka sa pagpapahinga mo. Teka, wait lang. Engaged na kayo ah. Tsaka ako na ikukwento. Ate. Tinapos niya na. Hindi ko na naayos. Bayan. Say, kasalanan ko walang ginawa si Benji. Hindi na ba talaga pwede? Ayaw na niya eh. Ayoko na ring ipilit. Tapos na. Mga kamorkada, nailabas namin ng ospital si Cyrus, pero hindi ko na naibalik ang relasyon namin ni Benji. Masyado siyang nasaktan, masyadong nagdamdam, at kahit ilang beses naming subukang ibalik ang dating relasyon namin, ay masyado nang malaki ang tiwalang nawala sa akin ni Benji. Sobrang sakit sa akin na isuko si Benji. Sobrang sakit sa akin na kailangan ko siyang masaktan para lang maisalba ang kapatid ko. At hanggang ngayon, dala ko lahat ng bubog na yon. Pero kahit na mag-iisang taon na kaming hindi nag-uusap ni Benji, ay umaasa pa rin ako na pagtatagpuin kami ng tadhana. 5 taon ang hirap itapon. 5 taon yung nawala sa akin. At hanggang ngayon, nagdadasal ako na sana dumating yung araw na mapatawad ako ni Benji. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Sophie. It's a tragedy, stuck like a memory to me. I really wanna go. Just please, please take me home. Take me away from here. I know it's not fine running away from the truth, 'cause you know that I'm missing you. But I just wanna try to forget those things, 'cause I know that life isn't fair, and I just have to accept that things won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just life, you have to agree. Living a life without pain, it's just a fantasy. These questions on my mind, like why'd you have to go
funny how no chance to even say goodbye. Help me get away from here. I know it's not right to keep on running from the truth, 'cause you know that I'm missing you. But I'm gonna try to forget those things, 'cause I know that life isn't fair, and I just have to accept that things won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just life. We have to agree. Living a life without pain is just a fantasy. Fantasy. Oh, fantasy. And I cry out knowing that you are gone. Oh, memories of us, it was just really bound to happen. Oh, life isn't fair, and I just have to accept that things won't go the way you want them to go. Those painful days, it's just like you have to agree. Living a life without pain. Living a life without pain. Living a life without pain. Just a fantasy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Sugar.